Mukhang magbabago ang desisyon ng Golden State sa lineup nila sa regular season. Nauna na kasing sinabi ng management na gusto nilang ilagay si Brandon Podziemski sa starting unit para sa transition kay Steph. Ang ginagawa naman ni Steve Kerr, nag-i-experiment siya na effective naman so far. Ito lang kung alin doon yung gagamitin ni Steve Kerr pagdating ng regular season. Nasa idea pa rin ng Golden State na papalitan nila si Klay Thompson na dati naman ginawa na nila yon, na hindi naman naging effective mula kay D'Angelo papunta kay Kelly Oubre Jr. Dito naman pumasok na nakuha nila si Buddy Hield at sinabing naging fit talaga sa system ng Golden State. Siya din kasi yung isa sa best 3-point shooter ng NBA dati pa, kaya madali siya nakaka-adjust sa sistema ng team. Iba pa ang mangyayari kapag mismong regular season na mas mahigpit na ang defense ng kalaban. At mas heavy minutes yung binibigay sa mga rotational player. Andyan na si Buddy Hield either starting unit or 6-man position. Nagawa niya na parehas ang role na yon. Kung sino naman ang ilalagay ng Golden State sa starting unit bilang number 2 position para naman sa transition. Kung maalala nyo dati yung trade kay Markkanen, hindi natuloy yun dahil sa isang player. Ito ay dahil kay Brandon Podziemski. Gusto ng Jazz na kunin siya bilang kapalit ni Markkanen kumpara kay Moses Moody or Kuminga. Ayaw ng Golden State ibigay dahil potential all-star si Podziemski na si Kuminga naman average player. Hindi siya drop bust, hindi rin siya all-star. Si Moses Moody naman nasa role player. Sa preseason, maganda nilalaro ni Moses Moody kumpara kay Brandon Podziemski overall. Si Brandon nasa 22 minutes, siya yung leader ngayon sa minuto sa Warriors. 8 points, 4 rebounds, 4 assists, 1 steal at 3 turnovers. Si Moses Moody naman nasa 20 minutes, 14 points, 2 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 turnover. Siya yung leader ng Warriors sa preseason pagdating sa points. Mas better percentage shooter mula sa 3-point area si Brandon kontra kay Moses Moody. Pero kung ibabase sa volume sa 3-point area, mas better shooter naman si Moses Moody kumpara kay Podziemski. All-around player naman si Podziemski, scorer naman si Moses Moody. So meron pa rin difference sa kanilang dalawa. Yun kasi ang dilema ngayon ni Steve Kerr kung sino ang susundin niya, yung sarili niyang game plan or yung gusto ng management. Kung edad lang din ang pagbabasihan, mas bata lang si Podziemski ng nasa 9 months. Hindi rin halos nagkakalayo sa edad. Nakalaro naman ng 3 taon si Moses Moody. Nasa 22 years old lang siya ngayon. Kung ladder, siya dapat ang papalit sa iniwang position dati pa ni Jordan Poole. Pero may dahilan si Steve Kerr kung bakit hindi nabibigyan ng minuto si Moody. Napansin na ni Steve Kerr na maganda yung naging improvement ni Moody sa preseason. Malaking role di umano ang ibibigay sa kanya. May career average siya na almost 6 points, 2 rebounds at 36% sa 3-point area. Tumataas naman yung bilang ng minuto niya kada taon. Pero ayon nga kay Steve Kerr, casualty ng playing time rotation si Moses Moody. Kahit positive yung output na ibigay niya, sa susunod naman, inconsistent minuto ang ibibigay sa kanya. Ibig sabihin, hindi na itutuloy ni Moses Moody yung laro niya sa mga sumusunod na game, kahit pa maganda yung laruin niya sa isang particular game. Kahit si Moody, sinabi niyang hindi siya nakakapaglaro na maayos dahil sa minutong binigay sa kanya. Imbes na siya makakuha ng minuto ni Jordan Poole, na ibigay yon kay Brandon Podziemski last season. Dagdag pa ni Steve Kerr, makakaapekto sa player kung hindi man sila nakakakuha ng playing time na dapat sa kanila. Pero dapat nilang isipin trabaho nila yon. Kaso nakasalalay nga doon yung trabaho ni Moody dahil wala pa siyang contract extension ngayon. Pagdating pa ng regular season, mas heavy minutes yung lalaroin ni na Steph or kaya ni Buddy Hield. Sa Warriors lineup pa, malalim yung rotation nila sa guards. Sino ang ilalagay nila sa mas malalim na minuto, si Moody ba or si Podziemski? Si Moses Moody pa sinasabing mas i-prioritize ang kontrata niya kumpara kay Kuminga. Dahil kapag nagkaroon siya ng breakout season mula sa value na $11 to $12 million per year, baka tumaas pa yon sa 18 to 20 million. At posible pang masulot ng ibang team si Moody next season dahil nga 6'6" na shooting guard or small forward.